Nung ako'y nasa bilangguan, ako yung siga. Pinatunayan ko yan sa pamamagitan ng aking lakas, tatag, pagiging mapanganib sa lahat ng mga nakapaligid sa akin. Pero nung nakilala ko si Jesus, napag-alaman ko na ang pagiging mahina, mapagpakumbaba, maawain at mapagmahal ay ang tunay na kalakasan. At yung ginawang sakripisyo ni Jesus na pagbibigay ng kanyang sariling buhay ang sumasalamin dito. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa isang kriminal na gaya ko, para bayaran ang kasalanan ko. Hindi ako makapaniwala. Noong nasa mundo ako ng mga yakuza, ang buhay ko ay dapat sa boss ko lang ibibigay. Ngayon, nalaman ko na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa taong katulad ko. Karapat-dapat na akong mamatay sa bilangguan. Pero niligtas ako ni Jesus. Naramdaman ko na ang banal na espiritu ay nasa akin, nagdudulot ng magagandang bagay. At gusto kong ibahagi sa buong mundo yung kagalakan na dulot nito. Sabi sa akin ng mga nakakakilala sa akin, ikaw ay masamang tao. Lagi kang may dalang machine gun kahit saan ka magpunta. Tapos ngayon nagbabasa ka ng Biblia? Parang di ka panipaniwala. Yung mga dati kong kaibigan sa Yakuza, iniwan na ako. Karamihan nga sa kulungan tinatawag akong bobo. Pero si Jesus, kahit kailan hindi ako iniwan. Sa karamihan, ang ginawang sakripisyo ni Jesus ay kahinaan o kahangalan. Ngunit yung ginawa niyang halimbawa at ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay nagpapakita na kapag sumunod tayo sa Kanya, yung imposible ay magiging posible. Nakasalamuha ko yung pumatay sa kapatid ko. Binahagi ko sa kanya yung pag-ibig ni Jesus. Isang araw, bibisitahin ko sana siya. Kaso may nagsabi sa akin may pumatay sa kanya. Sinaksak daw siya sa puso. Pero nung dinala siya sa hospital, buhay pa siya at siya'y nakaligtas. Nanggaling sa kanyang mga salita na tinatanggap niya si Jesus sa kanyang puso. At nung maayos na ang kalagayan niya, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na binago ng Diyos ang buhay niya. Alam ko na pinatay niya ang kapatid ko, kaya wala na akong kapatid ngayon. Pero gusto ko ulit magkaroon, kaya siya ang ginawa kong kapatid. Sabi ng ating Ama, kailangan nating patawarin ang mga nanakit sa atin. Pinatawad na tayo ng Diyos at sa ganoon niya ipinahayag ang mensahe ng kapayapaan. Ito ang Japan at ito ang dating miyembro ng Yakuza. Naging mapagpasalamat sila sa ginawang sakripisyo ni Jesus para sa kanila. Pinasan niya ang kanyang krus para sa ating lahat. At itong mga taong ito, nagpasan din ng krus na kanilang dadalhin. Sa lugar na ito, nabansagan kaming pinakamakasalanan. Kaya nagtipon kami para pasanin ang krus ng 6 na buwan mula sa hilaga hanggang kanluran ng Japan para sabihin sa tao na kung kaya ni Jesus baguhin ang buhay namin ay gayon din sa inyo. Ang biyayang natanggap ko para sa katulad kong karapat-dapat mamatay ay nagbigay buhay sa akin. At aking ibabahagi ang biyayang ito sa ibang mga tao. Kagaya ng mga tao doon sa Yakuza, nabilang din ako sa gang. Naging presidente ako, kaya ako yung responsable sa lahat ng krimen at karahasan sa kapwa ko. Kaya nung narinig ko ang ginawa ni Jesus para sa akin, namatay siya para sa aking kasalanan para ako'y mabuhay, nagdesisyon ako na sumagot sa panawagang ito.